Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan dito po sa ating programang Expose the Truth. Nais ko pong mag-share sa inyo ng video ng kapatid na Eli. At alam ko po na marami po tayong matutunan po rito kasi ito po ay mga hiwaga ng Biblia o talata na bihira lamang po nating mauunawaan o mapapakinggan sa mga iglesia na ating dinadaluhan sa pagsamba, lalong-lalo yung mga iglesia katolika na galit sa atin. At ang hiling ko lamang po sa inyo ay bigyan nyo lamang po ng kaunting pagbukas ng iyong mga puso at isipan. Wag muna kayong magalit, pakinggan nyo muna bago po kayo mag-comment. Tiyak na tiyak ko po mga kaibigan, may gagawin po ng Diyos sa inyo ngayon dahil napakagandang aral po itong gusto kong ibahagi. Salamat na lamang po at mayroon pong nagpapaliwanag sa atin, matiyagang nag-aral tungkol po sa mga hiwaga ng Biblia, mga kaibigan. So para hindi na po tayo masyadong mahabaan, narito na po yung video ng kapatid na Eli. Alam natin ang kahulugan ng patutot sa Biblia. Dalawa ang kahulugan ng patutot. Isang patutot na physical na babae at isa namang patutot na babae rin pero spiritual na babae. 17:1 ng Apokalipsis. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, "Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig." Na siyang 5. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ayan, yung patutot na yan ay ina ng lahat ng patutot at kasuklam-suklam sa lupa. Yan pala ay hindi babaeng pisikal. Yan ay isang relihiyon. Tinatawag yan Dakilang Babilonia or the Great Babylon. Mystery, mother of harlots and abominations of the earth. And on verse 6, I saw the woman drunken with the blood of the saints, with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. But the angel said unto him, "Do not wonder, because I am going to tell you the mystery of the harlot." And that harlot is in 17 of this Revelation, and 18 it says, "And the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth." Talog. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. And yung patutot, isang bayan yan, isang syudad, a great city that reigneth upon the kings of the earth. Ibig sabihin, yan ay isang relihiyon na nakapaghahari sa mga hari. Yan tinatawag sa Bibliang patutot. At hindi nag-iisa yan dahil marami siyang ipinanganak na patutot. Maraming relihiyon na tumabas dyan sa patutot na yan. Kaya yan ang tinatawag na ina ng lahat ng kasuklam-suklam sa lupa. Ang tinutukoy na kasuklam-suklam, yung mga relihiyon na ipinanganak niyang patutot na yan. Kaya ang patutot na yan ay isang dakilang bayan, a great city, syudad, na naghahari sa mga hari sa lupa. Alam na natin ang kahulugan niyang patutot. Isang masamang relihiyon at marami pang ipinanganak na kapareho niyang masasamaring relihiyon. Ngayon, kukunin ko bagay ang sangkap ni Kristo. Gagawin kong sangkap ng patutot, wag nawang nangyari ang wika ni Apostol Pablo. Tuloy natin ang 16. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman.
Ang Ngunit nakikisama sa patutot, di nyo ba alam na pag nakisama ka sa kapatutot, nagiging kaisang katawang kanya? Sapagkat sinasabi, ang dalawa magiging isang laman. Tinan mo itong karunungang ito, Sis Luz, ha? po, Yung salitang ang dalawa magiging isang laman does not necessarily mean na laman lang ang laman nun. Ang kahulugan nun ay laman lang. Kasi kung nakikisama ka sa patutot, magiging kaisang laman ka ng patutot. Tama? tama po. Paano ka naman makikisama sa laman sa patutot na yan? Hindi naman laman yung patutot na yan. Isang religion yan. Di yung palang salitang ang dalawa magiging isang laman, it carries with it some spiritual meaning. Intindihan mo, Sis Luz? Po, tama po. Hindi po sa laman lang pwedeng iukol ito. Kasi nga, yung patutot na sinasabi rito, hindi naman po siya literal na patutot. O hindi yun nga, larawan ng masamang relihiyon. Kaya hindi po ito literal na makikisama kang literal sa kanya. Sa babae. Kapatid namin, naintindihan mo yon? Opo, awa ng Diyos po kapatid na Eli. Ngayon ko lang po din narinig yan na ito palang nasa 16 pong ito na ang dalawa ay magiging isang laman. Hindi purong talagang yung laman lang na literal ang tinutukoy na magkakaisa kapatid na Eli, kundi kasi nga mula pa po sa 15 hanggang 17 nga po, dalawa po ang ipinaliliwanag po ni San Pablo. Dalawang klaseng patutot, hindi lang naman literal na patutot po ang tinutukoy po niya. Tapos ang binabanggit pa nga po niya, sangkap ng katawan ni Kristo. Kaya ang tinutukoy nga po pala dito, hindi basta tumutukoy lang sa laman na nagiging isa yung laman o nagkakaisa pagkakabanggit sa 16. Ang dalawa ay magiging isang laman. Hindi pala ibig sabihin kung binanggit na magiging isang laman, laman na literal nga po kapatid na Eli lang, kundi tumutukoy din ito doon sa spiritual na pagsasama kapatid na Eli. Kaya pala mga kaibigan, pati yung mga Iglesia Katolika, kahit gaano mo sila atakihin tungkol po doon sa ginagawa nilang pagprosesyon na wala naman po sa Biblia, kasi consider na pakikiapid yun dahil mas binibigyan nila ng halaga yung mga ganung bagay. Ay alam nyo po mga kaibigan, napakahirap pong tanggapin yung kanilang ginagawa ay hindi sa Diyos. Dahil pala, ayon po kay Apostol Pablo dito sa pinapaliwanag ng kapatid na Eli, yung nakikiapid sa laman, lalaki o yung babae, kapag nakikiapid doon sa isang babae o lalaki na hindi niya asawa, nakikipagkaisang laman pala yun. Ganon din sa spiritual na pakikiapid sa mga Diyos-Diyusan. Napakahirap mo pong tanggalin kasi nagiging kaisang espiritu niya. Yung espiritu ng ribulto o Diyos-Diyusan, di ba yung Diyos-Diyusan mga kaibigan ay walang may mata pero hindi nakakakita. May tenga pero hindi nakakarinig. May bunganga o bibig pero hindi nakapagsasalita. Ganun po kasi yung ribulto mga kaibigan. Itong mga miyembro po ng Iglesia Katolika, nahahawa po sila dahil pagkaisang espiritu sila, espiritu ng Diyos-Diyusan. Kaya itong mga Katoliko, nahahawa po sila dun sa mayroon nga silang mata pero hindi nila nakikita ang katotohanan. Meron nga silang bibig pero hindi sila makapagsalita laban doon sa Diyos-Diyusan na yon, kundi kinakampihan pa kasi nagkakaisa sila sa spiritual na pagkakaisa kasi hindi man laman na pakikapid yung tinutukoy na Apostol Pablo, kundi inihalin tulad niya doon sa pakikiapid sa laman. Napakaganda napakaganda mga kaibigan. At para patunayan, hindi nga ang kahulugan ng laman dyan ay laman ng karne. Hindi ba sabi ni Kristo,
ang tinapay na ibibigay ko sa sanlibutan ay ang aking laman. Ayun. Opo. Natandaan mo, Brad Mel? Amin po kapatid na Eli. Ganun nga po. Yung laman na sinasabi ni Kristo, yung kanyang laman na sinasabi niya, hindi laman yun na karni na nagkamali ang mga Hudyo. Paano kakainin ng laman ng taong ito? Magiging karniboro sila. Paano natin kakainin ang kanyang laman? Doon sumagot si Kristo ng salita na ang sinasalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay, hindi pinakikinabangan ng laman. Kaya ibig sabihin, yung salita ng laman para kay Kristo, hindi lang ang ibig sabihin nun ay karne na physical. Yung laman is something like the being, the content, the being. It can be spiritual, it can be literal. Naintindihan mo, si Cruz? Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin. Pwedeng maging literal at pwedeng maging spiritual ang kahulugan. Kagaya Ang ng... salita ng laman. Opo. Ngayon, kukunin ko ba ang bahagi ni Kristo para ipakisama sa patutot? Patutot din, hindi naman babaeng literal yon, kundi relihiyon mali, paninampalatayang mali, ano? Makikisama ka ba ron? Ipapakisama ka ba ni Pablo? Kasi Pablo, ang pangunahin na nagtuturo sa mga kapatid sa Korinto nung una, na huwag kayo makikiapid sa mga hindi nagsisisampalataya. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa hindi nagsisampalataya. Iniaalis ni Pablo, inihihiwalay niya ang mga kapatid sa iglesia sa mga pakikiapid espiritual at pangangalon niyang espiritual kasi yung pakikisama mo sa mga maling gawain ng pananampalataya para mo kinuha yung katawan ni Kristo, yung bahagi ng katawan ni Kristo, pinakisama mo sa patutot sapagkat magiging yung dalawa magiging isang laman. Ang nangyayari, imbis na ikaw ang makakumbirti na dalhin mo kay Kristo, ikaw ang nakumbinsi para dalhin ka sa Diyos-Diyusan. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, Badeli, yun nga po ang masamang nangyayari doon sa mga iba. Na sa halip na sila ang makakumbinsi para dalhin kay Kristo, sila ang nakukumbinsi para doon sila sa mga Diyos-Diyosan sumamba. Hindi ganon. Sila ang nakukumbinsi para maglasing. Kasi yung paglalasing, gawain ng patutot yun eh. Yung pagsusugal, di ba gawain ng patutot yun? Opo. Yung sari-saring kalayawan, di ba gawain ng patutot yun, ng maling relihiyon? Opo. Papakayag ba ang Diyos na ikaw, makisama sa lasingan nila, sa kanilang droga, sa kanilang mga kasayahang panlaman, pakikisama na yun sa patutot. At yun pumapatak na pakikiapid at pangangalon niya sa Espiritu. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, ganun po pala. Yung mga bisyong ginagawa nila, pag ginawa mo, lumalabas, nakikiapid ka. Kasi nga, trabaho ng patutot yun, yung ginagawa nila na yun. Mga bisyo nila, mga kalayawan, trabaho ng patutot. Kaya pag nakisama ka doon sa mga ginagawa nila na yun, ng mga kalayawan at mga bisyo, nakikisama ka sa patutot. Kaya nakikiapid ka, lumalabas. Dahil Isang katawan ka sa kanila. Opo, isang katawan. Ngayon, basahin mo ang 17. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Kita mo, di ang kahulugan ng magiging isang laman may kahulugang espiritual. Ang nakikisama sa Panginoon ay isang laman niya? Hindi. Ay isang espiritu niya. Ayun ang ibig sabihin. Kaya yung salitang ang dalawa, magiging isang laman. Ang ibig sabihin nun, hindi laman lang na laman, parang yung sa magsawa na magiging isang laman na. Hindi. Kundi yung isang laman na tinutukoy, magiging dalawa, magiging isang laman, magiging magkadiwa, magiging magkapareho ng espiritu, magiging magkapareho ng kalagayan. Isama ka sa patutot na rin ang labas mo. Tama? Tama po.
Yun. Kaya sa iglesia, malawak yung batas ng pangangalaga at pakikiapid. Kasi ayaw ng Diyos na tayo bilang mga sangkap ng katawan ni Kristo ay mahalubiluhan ng mga diwa at espiritu na nanggagaling sa mga patutot. Maraming patutot ngayon, Sis Luz. Opo. Maraming iglesyang tinatawag sa kategorya ng patutot sa ating panahon. Nag-umpisa yan sa mga malaking iglesia gaya ng Katolika at saka lahat ng mga lumabas sa kanya, mga anak niya yan. Hindi tayo nahihibuan yung mga maling gawain ng mga iglesia yung kung itawagin sa Biblia ay patutot. Kasi ang iglesia yung totoo sa Biblia ay babaeng malinis naman ang tawag. Intindihan mo? Opo. Ang nauunawaan ko dito mga kaibigan sa tinatalakay ng kapatid na Eli, gaya halimbawa, hindi ka man Iglesia Katolika, kasi wala naman iba talagang tinutumbok ng Revelation chapter 17 na patutot kundi ang Iglesia Katolika eh. For example, hindi ka Iglesia Katolika, isa kang protestante, pero may gawain o pinauso ng mga Iglesia Katolika, gaya halimbawa yung mga tradisyon na ikaw ay samba ka na o nakianib ka na sa protestante, pero gumagawa ka pa rin ng pinauso ng mga Iglesia Katolika, katulad halimbawa yung prosesyon. Nakikisama ka pa rin para walang masabi yung mga tao, makisama ka lang. Parang pakikisama lang. Yun po pala mga kaibigan, kadiwa mo pa rin yung patutot. So hindi pa rin po pwede yun mga kaibigan, ayon sa aking nauunawaan. Gaya halimbawa kung nagpauso sila ng Valentine, for example, fiesta ng mga patay, ano pa yung mga iba na pinauso nila, nakikitulad ka, ibig sabihin, yung diwa o yung espiritu ng patutot na dala mo doon sa pagkaprotestante mo. Mali po pa rin yun, mga kaibigan, ayon sa ating napag-aralan. O ituloy natin. Hindi, ang totoong iglesia hindi patutot kundi babaeng malinis. Basahin natin ang 11:2 ng 2 Korinto. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ayan, ang iglesia tinutulad sa dalagang malinis. Babae rin, pero asawa ni Kristo, spiritually, dalagang malinis, hindi patutot. Kaya alam nyo, mga kapatid, yung mga naunang naligtas, yung 144,000, yun hindi nahawakan yun nung patutot eh. Hindi sila inabot ng existence ng mga maling relihiyon dahil ng Katoliko, ng mga Protestante, na kung anong aral ang tinuturo. Yung mga 144,000 naligtas sa Israel noong araw, hindi sila nahawa sa patutot eh. Basahin natin ang 14:1 ng Apokalipsis. At tumingin ako, at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya, at pangalan ng kanyang ama, na nasusulat sa kani-kanyang noo. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit, na gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malakas na kulog. At ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog ng alpa, na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nangag-aawitan, nawari isang bagong awit sa harapan ng luklukan, at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awit, kundi ang 144,000 lamang. Sa makatwid ay siyang mga binili mula sa lupa.
Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae. Sa All 144,000, hindi nahawa ito sa mga babae. Nung mabasa naman ng mga pangahas, kaya yan, puro lalaki yan, sabi. At yan, puro binata dahil hindi nag-asawa. Tanga. Pero 144,000 puro binata lang ang naligtas sa Israel? Hindi. Ang kahulugan niya na hindi sila nahawa sa mga babae, yung mga babaeng patutot na ipinanganak ng patutot. Hindi sila naging miyembro ng Protestante, hindi sila naging miyembro ng Sabadista, hindi sila naging miyembro ng Katoliko, kaya hindi sila nahawa sa mga babae. Na yung mga babae na yan na patutot, ipinanganak ng pangunahing patutot, nag-exist pagkatapos ng panahon nitong 144,000. Ay, intindihan mo, Brad Mel? Opo, awa ng Diyos. Ganun po pala yung kapatid na Eli. Talagang palpak itong mga saksi ni Jehovah. Kasi nga, 144,000 na tinutukoy dito na hindi nahawa sa mga babae. Nag-exist po kasi sila bago pa po lumitaw itong nanay ng mga patutot po talaga. Itong mga patutot, pati yung nanay nila, nag-exist, umiral. Tapos ng existence po, noong 144,000 po kapatid na Eli. Kaya, Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, Brother Eli, ganun pala yun. Kaya hindi na sila nahawa sa mga babae na patutot, kasi nabuhay nga sila, wala pa yung patutot. Kaya hindi sila nahawa. Yung 144,000 na unang naligtas sa Israel. Ang mga pangunahing bunga ulitin mo yung 4, tuloy mo. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila'y mga malilinis, at ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero, saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao, na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Pangunahing bunga yan, 144,000 Kaya ako mo yan, pangunahing bunga, wala pa yung patutot noon, yung dakilang Babylonia. Wala pa rin yung mga anak niya, wala pa yung mga relihiyong mali noon. Sila ang mga pangunahing binili ni Kristo. Kaya hindi sila nahawa sa mga babae. Pero kung nahawa ka man sa mga babae, may pag-asa ka naman, Sis Luz. Ano po ang pag-asa? 18:2 ng Apokalipsis. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Naguho ang dakilang Babylonia, at naging tahanan ng mga demonyo, at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal, at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa, at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Tamo, meron palang bayan ng Diyos na may bandang huli pa na hindi kasama doon sa 144,000. Yan naman yung bayan ng Diyos na ano ng patutot, nagbahagi ng patutot. Kaya sabi ng Diyos, lumabas kayo dyan sa kanya, bayan ko, para huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan. Huwag kayong tumanggap ng kanyang mga salot. Kaya kasama ka dyan, Sis Luz. Dahil yung Katoliko sila mga Andres, di ba? Opo, ang nanay ko po, dating Katoliko po yun eh. Lumalakad ng palihog din po yun sa simbahan. Opo. Nanay ko rin. Lumalakad ng paluhod yun doon sa Baklaran. Pinalabas ng Diyos ngayon yung mga huli. Kasi yung nauna, hindi sila naging bahagi ng patutot Hindi sila nahawa dyan sa mga babae na yan Yung mga unang Israeli, kasi wala pa yung mga relihiyong mali noon Pero itong mga huli, na mga lingkod ng Diyos, gaya natin, pinapalabas
tayo, labas kayo sa kanya, bayan ko. Salamat sa Diyos, mga kapatid dyan sa Apalit ngayon. Di ba kayo naglabatan din dyan sa patutot na yan? Si kapatid na Tulio yata agi ng patutot na yan araw No, kapatid na Tulio? Pabigyan natin si attorney. Yan ng mic si attorney. Kaya hindi ko naintindihan niya yung significance doon sinasabi na ang 144,000 hindi nahawa sa mga babae. Did you get that point, Attorney Tulio? Happy pasalamat po, Brother Eli. Yun pong sinasabi na yung 144,000 ay hindi po nahawa o hindi hawaan ng mga patutot ay sapagkat nung panahon pong nangabubuhay pa sila, ito pong dakilang Babylonia ay hindi pa po kumbaga sa hindi pa po lumilitaw. At dahil hindi pa siya lumitaw, wala pa pong mga patutot na nagmula sa kanya. Kaya malinis yung mga yon. Ayun po, nung dumating po itong dakilang Babylonia, hasik po siya ng lagim sa pamamagitan ng mga iba't ibang relihiyon na nagmula sa kanya. At nakikita na nga po natin ngayon, maraming mga relihiyon na likha ng mga tao, kaha. At ako po, inaamin ko, Brother Eli, noong hindi ko pa naririnig ang banal na salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia na ipinangangaral po ninyo, ako po yata ay 60 years na papaniwala ng mga katangian. At noong pong ako ay mag-61, naanib na po ako dito. Kaya nga po, ako ngayon ay inabot na po ng 12 years sa Espiritu, sapagkat sa laman naman po ay 72 na po ako. Yan po ang kasaysayan naman ng ating buhay. At ako po nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na ako po ay naalis doon sa isang karumal-dumal na katayuan. Na sabi ko nga, kung siguro po hindi nasunog yung aming kumpanya noon, ay ang aking pinaglilingkuran ay mga tao, sapagkat halos wala din akong tulog. Matutulog ka, hindi mo naalala ang Panginoong Diyos. Pagising mo, mga problema ng kung ano nung negosyo ang nasa sa isip. Kaya nga salamat sa Diyos, nasunog po yun. At ako'y nandito po, isang napakalaking kapalaran na ako po ay tinawag ng Panginoong Diyos. Napakabatas na pagtawag po sa akin dahil po sa namulat ng aking kaisipan. At ako po ay nagsisikap na maligtas hanggang kawakasan. Salamat po sa Diyos at nawala po ako sa isang karumal-dumal na katayuan. Salamat po. Yan, Katoli, bahagi rin siya ng patutot ng araw. At marami sa atin bahagi ng patutot ng araw. Pero sabi ng Diyos, labas kayo sa Kanya, bayan ko. Ngayon, nakalabas na tayo, mga kapatid. Huwag tayong papari sa Israelita. Inilabas ng Diyos sa Ehipto, pero naiwan yung puso sa Ehipto, nagbalik doon. Basahin natin ang isang talata. Nagdaramdaman Diyos, inilabas nila sa Ehipto, tapos nagbalik sila sa Ehipto sa magitan ng kanilang puso. 7:39 ng Gawa. Sa kanya'y ayaw magsitalima ang ating mga magulang, kundi siya'y kanilang itinakwil at sa kanilang mga puso'y nangagbalik sa Ehipto. Inilabas na sa Ehipto, sa kanilang puso, bumabalik pa sa Ehipto. Pati pagkain nila sa Ehipto, inaalala pa. Basahin mo yung bilang. Ating naaalaala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puwero at ang mga sibuyas at ang bawang. Ngunit ngayoy ang ating kaluluwa ay natutuyo, walang kaano-ano man sa
ating harapan ay walang anuman kundi ang manang ito. Pinagdaramdam ng Diyos yung narinig niya sa Israel eh. Nilabas sila sa Ehipto para maligtas sila, wag silang maawa sa Diyos-Diyosan ng Ehipto. Para sila maligtas, dadalhin sila doon sa lupang pangako. Aba, nung nasa disyerto na walang makain kundi mana, hindi man lang umuunawa sa Diyos. Natural, nasa disyerto kayo, walang milon doon. Ang ginagawa ng mga Israelita, nagdadaldalan, naaalala natin yung ating kinakain isda sa Ehipto, walang bakayad, mga pipino, mga milon, mga puwero, mga sibuyas, mga bawang. Pero ngayon dito sa ilang, puro lang manang ito. Nakakasawa na ito. Nagdaramdaman Diyos doon si Lucy. Opo. Walang utang na loob mga Israelitang ito, no? Nagbubulong-bulungan laban sa Diyos. Yun nga po, kaya pala... Salita sila na pagdaramdam nila ang Diyos. Kaya huwag tayong gagawa ng ganon. Bawa, nahihirapan ka sa buhay. Puro na ikatulya, puro lang tulya. Pisitik ang buhay to, sabi ng iba. Masama yun, kapatid. Huwag kang papari sa Israelita. Umalis na sa Ehipto, bumabalik pa yung puso sa Ehipto. Merong ganun sa atin minsan. Umalis na sa patut, bumabalik pa ron. Nakikipasko pa. Ako, meron din siyang Christmas tree tsaka parol. Ang tarantado rin talaga ito. Palis ka na nga doon eh. Ba't meron ka pa rin padasal? Meron ka pa rin babalok sa ano yun? Sa mula pagpupulot yun. Wala namang aral ni Kristong gano'n. Natindihan mo yun, Sis Luz? Yun nga po, Brad Eli, umalis na sila doon eh. Pero yung mga ritual doon, ayaw nilang iwanan. Lalo na yung mga tradisyon na parang masaya sa kanila, hindi po nila iniiwanan. Gusto pa rin nilang ilusot sa loob ng iglesia. Hindi nga po yun tama kasi trabaho nga ng patutot po yun eh. Kaya pagka dadalhin mo pa rin dito yun, para ka pa rin nakikisama sa patutot. Hindi ka nga kasama dapat sa iglesia pag ganun. Kaya palimbawa, umalis ka na doon sa patutot, iwanan mo na lahat yun. At ang sabi pa sa Biblia, inyo ikang kapuutan, pati ang mga damit na nadungisan ng laman. Kanyo, anong kasela ng paglilingkod sa Diyos? Dapat yung iniwanan mo na, wag mo na uling babalikan. Yung isinuka mo, wag na uling kakainin. Alam mo naman yung mali yung aral doon, tapos sasalo ka pa ron. Yung anak mo, papabinyagan mo pa. Alam mo naman, kagaguhan lang. Papabinyagan mo pa yung anak mo, tapos magtatanong pa. Brother Eli, pwede ko papabigyan yung anak ko. Gusto ko lang, matukan na lang eh. Nasa iglesia ka na dyan, papabinyagan mo yung anak ko sa pare, gaga. Kainis. Tatalungin ka lang sa kakapagpataas ng presyon. Apo. Ewan ko ba, bahala kayo. Ang gusto ng Diyos, maging malinis ang iglesia. Kaya inuutusan tayo, huwag makibahagis sa gawa. Patuto, yung mga maling pananampalataya. Iwan natin yan. Paano natin yan magagawa? Basahin natin ang Efeso 5:24, Sis Luz. Diyan. Yung Colosas 2:19 hanggang 20. At hindi nangangapit sa ulo, na sa kanya'y ang buong katawan na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Kung kayo'y nangamatay, nakalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit nawaring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan? Kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan. Merong nasa iglesia, hindi nangangapit sa ulo. Dapat mangapit ka sa ulo. Sino ba yung ulo? Doon ka mangangapit. Talagang tatagal mong kapit, higpitan mo, hawakan mong mahigpit. At sabi doon sa Colosas 1:18,
at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Na siya Si Kristo yung ulo. Siya ang ulo ng katawan, si Kristo yun. Yung tao hindi nangangapit sa ulo. Merong mga miyembro sa iglesia hindi nangangapit sa ulo. Nangangapit sa mga taong kung saan sila magkakaroon ng pakinabang. Sabi ni Pablo dun sa 2:18, kapatid na Luz, 2:18, sapagkat hindi kami 18 ng 18. Rosa at tuloy hanggang 19. sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman, at hindi nangangapit sa ulo, na sa kanya'y ang buong katawan na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan. Yan mga hindi nangangapit sa ulo. Ang tinitingnan yung mga bagay na kanyang nakikita, yung mga pakinabang. Ayun, nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman at hindi nangangapit sa ulo. Dapat mangapit tayo sa ulo. Kay Kristo tayo lagi. We are always in the side or on the side of Christ. Doon tayo mangapit. Huwag na tayong babalik pa doon. Pagka kasi nakakapit ka kay Kristo, hindi ka nga lilingon eh. Huwag tayong lilingon sa pinagdaanan. Baka makatison sa ating paghakbang. Batay ititim sa nilalakaran. Tinik ay nagkalat, baka mayapakan. Ayun yun. Huwag ka nalilingon doon. Tinapon mo na, huwag mo nang damputin. Isinuka mo na, huwag mo nang kainin. Iniwan mo na, huwag mo nang balikan. Kapatid, ang gawa ay ng patutot para maiharap tayo ng Diyos sa kanyang anak na malinis, walang kulubot, walang dungis, maluwalhati, kundi isang iglesyang maluwalhati. 5:27 ng Efeso. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Bakit ang iglesia dapat banal at walang kapintasan sa kanyang kabuuan? Bakit? Basahin natin ang 21 ng Hebreo, Sis Luz. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Sabi, meron tayong isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Mas dakila kay Moises, no? Mas dakila kay Melchizedek. Mas dakila sa lahat ng naging saserdote. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, sa iglesia ng Diyos. Si Kristo yon. Dahil doon, pag sinapit tayo na may tapat na puso, sa lubos na pananampalataya, na ang ating puso ay minisikta mula sa isang masamang budhi, maugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, lumapit tayo ng may tapat na puso, malilinis. Saan tayo lalapit? Basahin natin ang Hebreo. Kung saan tayo lalapit at paano tayo lalapit. Sa Hebreo pa rin,
Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Yan, napakadakilang aral niyan. Lumapit tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya ng Diyos upang tayo magsipagtamo ng awa. Ang lalapitan natin yung luklukan ng biyaya, si Kristo yun. At ng biyaya na kay Kristo. Silapit tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Hindi natin masasabi araw-araw, gabi-gabi, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, bawat oras, kailangan natin ang tulong ng Diyos. Meron tayong assurance, ang sabi ni Pablo, kung lalapit tayong may pagkakatiwala, may lubos na pananampalataya, at lalapit tayo sa luklukan ng biyaya, magtatamo tayo ng awa. Palagay mo na, hindi na nga tayo maituring na anak dahil mga swail tayo. O hindi na yung karapatan natin ng ating inilalapit sa Diyos. Lumalapit na lang tayo sa kanyang awa. Ang sabi ng salita ng Diyos, makakasumpong ng biyaya kasi ang tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. So, binawa ng Diyos maganap sa atin ang bagay na ito. So ayan po mga kaibigan, alam ko po na naunawaan po ninyo yung hiwaga na ipinaliwanag po ng ating kapatid na Eli. Ang nakakalungkot lamang po kasi mga kapatid, ang mga tao ay maraming hindi makaiwas, no? Maraming hindi kayang pigilan ang kanilang sarili, lalong-lalo doon sa mga tradisyon na kung saan sila po ay nabilanggo. Ang katunayan mga kapatid, kung saan tayo ibinilanggo ng mga itong mga Kastilang Pagano na dumating dito sa Pilipinas nung isinama ni Magellan ang relihiyon dito sa Pilipinas, ay nabilanggo po tayo spiritually sa katuruan ng mga Pagano na yan po yung natanim sa isip natin at hindi natin natanggal-tanggal sa ating kaisipan, mga kaibigan. So, mag-ingat po tayo doon sa mga theology ng patutot, lalong-lalo yung mga pinapauso nila, gaya halimbawa yung mga fiesta ng patay, yung Semana Santa, ano pa yung mga iba mga kapatid, gaya yung Pasko. Hindi naman po masama na ikaw ay maghanda o gumawa ng malagkit para sa akin sa araw ng yung sinasabi nilang Pasko, kasi hindi naman masama kung magluto ka, dahil ang problema kasi kapag may pupunta sa iyong bahay, siyempre wala kang ipapakain, no? Mga kaibigan, ang iniiwasan lang natin sa araw ng Pasko yung nakikitulad tayo sa bibili ka rin ng parol, pinaggagastusan mo yung parol, gaya halimbawa sa mga paputok, yung nakikita po ninyo na ginagawa po ng tao, mga kaibigan. Tiyak na tiyak ko po sa gastos nito ay yung mga paputok ng mga mayayaman hindi bababa sa 50,000 siguro mga kaibigan. Kung yan ay ipinamigay mo na lang sana sa mga nangangailangan, mas maganda pa siguro. Pero yung mga taong gumagawa ng ganyan, ayaw nilang ipamigay sa mga mahihirap yan kasi gusto nila magpasikat. Kaya nga hindi nalulugod ang Diyos yung mga ganyang uri ng gawain dahil ang Diyos po, ang tao po, mga kaibigan,
kapag ginagawa nila yan, sila yung napupuri dyan eh. Sila yung napupuri dyan kasi kung yan ay ginagawa nila para sa Diyos, anong silbi na sinusunog mo lang, pinapaputok mo lang? Kung talagang gusto mong ibigay sa Diyos, ayon po sa Mateo chapter 25, mula sa verse 35 hanggang 41, mababasa mo kung paano yung eksaktong pagbigay ng lugod sa Diyos. Doon mo mababasa. Pero yung ginagawa po nila na paputok na yan, hindi naman para sa Diyos yan kundi para sa kanilang kapurihan yan Kaya huwag ka nang makitulad ng ganyan. Hindi naman masama na magluto ka ng kanin kasi baka may pupunta sa iyong bahay, meron kang ipapakain. Hindi po masama yon. Ang hindi lang dapat nating gawin, gaya halimbawa yung may mga pauso kasi ng mga pagano yung mga Katoliko na kukuha sila ng 12 na bilog-bilog, 12 na kiat-kiat, 12 na mansanas, 12 na pira, ano yan? Peras ba yon? Yun daw, pampaswerte. Inakalagay doon sa lamesa. Pampaswerte daw po yon. Bakit ganon? Mga kaibigan, ba't may pampaswerte na ganon? Wala tayong ibang pinapaniwalaan, sinasampalatayanan na swerte sa ating buhay, kundi yung salita ng Diyos, yung Diyos na ating sinasamba. Hindi yung naniniwala ka pa doon sa mga pampaswerte na yan na binigyan daw. Gaya halimbawa yung mga ginagawa ng mga tao na kukuha sila ng isang damit o yung medyas, ilalagay nila doon sa pintuan. Lalagyan daw ni Santa Claus ng pera. Alam mo naman na wala talagang Santa Claus. Niloloko mo lang yung mga bata. Pero nasa sa inyo pa rin mga kaibigan kung ano po yung pagkaunawa nyo tungkol po sa Pasko. Ang ibig lamang po ipunto dito, yung mga tradisyon, sana wag na po natin gawin, no? Tulad yung mga Valentine, kung ano-ano kasi pinauso itong mga Katoliko na kung saan doon po tayo na ano yun, na yung pailaw, yung star, na Katoliko kasi ang nagpauso niyan Alam nyo, yung star, sa Biblia po kasi mga kaibigan, yung star po ay, ang sinasabi po sa star ay, yung, sa Isaiah kasi, si Satanas nahulog mula sa langit. At alam nyo kung kanino yung logo ng star? Yan nakita po naman po ninyo sa screen. Star, ang nagpauso kasi niyan ay si Satanas Yung mga star na yan. Kaya mag-ingat tayo sa mga ginagawa natin mga pauso na mga tradisyon. So yan lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po. Sana po ay nagkaroon tayo ng aral dito. Nasa sa inyo pa rin kung gusto nyong sundin, kung gusto nyong unawain. Pero kung mas gusto nyo yung mga tradisyon dahil natatakot kayo sa mga tao, gaya yung kapag may namatay ay magbalabal ka ng puti sa yung ulo, nasa sa inyo pa rin yun. Pero yun ay hindi po aral ng Biblia yon. Aral ng pagano yon.